Na-turn over naman na sa Joint Task Group Sulu ang 10 Indonesian na pinalaya ng Abu Sayyaf Group. Nanghihina at gutom na po ang mga dayuhan na 35 araw na binihag ng mga bandido. Balitang hatid ni Chino Gaston. Baka sa mga mukha ng 10 Indonesian na nabihag ng Abu Sayyaf ang tuwa sa kanilang paglaya. Naglakad lang ang mga bihag papunta sa bahay ni Sulu Governor Toto Tan sa Hulo matapos palayain sa bayan ng Indanan. Gutom, puyat at nanghihina ang mga dayuhan na agad pinakain ng lokal na pamahalaan, binigyan ng damit at pinaligo. Dumating din ang nagpakilalang ginatawan ng Patria Maritime Company, ang may-ari ng tugboat kung saan dinukot ang mga Indonesian. Nagpasalamat siya sa gobernador. Sabi ni Governor Tan, tumulong sa pagpapalaya si MNLF Chairman Nur Miswari. Kwento ng mga bihag, halos wala silang tulog dahil panay ang lakad tuwing gabi para hindi abutan ng military rescue operation. 4 na Malaysian, 1 Canadian, 1 Norwegian at 1 Dutch national at ilang pang Pinoy ang hawak pa ng Abu Sayyaf sa Sulu. 35 araw na binihag ang mga Indonesian mula nang nadukot sila sa karagatan ng Tawi-Tawi noong March 26. Ayon pa kay Governor Tan, malabong nagbigay ng ransom para mapalaya ang mga Indonesian dahil mga ordinaryong empleyado lang daw ang mga ito. Habang nandiyan sila sa baybayin malapit sa may Tawi-Tawi, dinikitan sila ng isang speedboat na may lulan ng mga armadong kalalakihan, dumikit sa kanilang tugboat. Itinurn over ang mga bihag sa Joint Task Group Sulu at sumailalim sa debriefing at medical check-up sa Camp Tudolfo Bautista sa Pagul. Pasado alas 3 ng hapon, inilipad ang mga pinalayang bihag sa Zamboanga City. Chino Gaston, GMA News.